Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Regina. And for today's video is ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba gagawin ang mag-book online kapag tayo ay mag-renew ng ating kontrata upang mag-apply tayo ng panibagong visa sa immigration. So guys, ituturo ko sa inyo yung step by steps kung paano ito gagawin. But I have to remind you guys na sobrang hirap talaga ang kumuha ng slot dito dun sa online quota. Kasi may quota talaga every branches. Usually talaga is laging fully booked. So good luck sa inyo guys kung kayo ay magbubook online. So i-follow nyo lang itong video na ito at upang mag-guide ko kayo kung paano nga ba ito gagawin online. Yes, maganda talaga kapag ikaw ay appointment online dahil one day lang magka-visa ka kaagad if okay yung mga documents mo during your schedule. So, I hope guys na kapag kayo ay magpa-book online, sana makakuha kayo ng slot. So, good luck guys! Tara, punta na tayo sa aking screen at ituturo ko na sa inyo kung paano ito gagawin. Alright! Oops guys, bago pala tayo proceed is make sure nakatabi ninyo ang inyong passport at saka yung visa ninyo. Yung may reference number sa visa ninyo. Kasi kailangan natin yan i-enter. May pipilapan tayo and then kailangan yung reference number para ma-check ng immigration. Kasi kailangan yun, hinihingi yan. So, alright, let's go! Na tayo sa aking screen. So, punta tayo sa Google or Chrome at i-type lang natin yung online booking appointment. Yan. Type lang natin. Online booking for renewal of contract. So, ayan. At ito kagad yung makikita natin itong site ng Hong Kong government. So, ayan, book appointment to apply for extension of stay. Click lang natin yan. Yung link na yan. At dadalhin na tayo dito. So, at ayan. So, scroll down lang tayo. At hanapin natin yung naka-green. Ayan, scroll at eto, online appointment booking for applying extension of stay. So, click natin yan. Tapos, dadalhin na tayo dito. So, antay lang tayo saglit. Yan, loading. At ayan, so dito na tayo. So, scroll down lang tayo. Ayan, sige, scroll down. Basa. Ayan, after nyo lahat mabasa, is click nyo yung continue. Tapos, dadali naman tayo dito. Scroll down ulit. At eto, click natin yung make appointment. So, ayan. After natin yan maklik, dadalhin ulit tayo sa next. Ayan. Loading. At dito, ayan. Scroll down. Scroll lang. Basa. Tapos, click natin yung start. Tapos, dadalhin na naman tayo dito. So, basa. Scroll down. After nyo mabasa lahat, after nyo ma-scroll, is i-click na ninyo yung declaration box. So, basa lang. So, bilisan ko lang konti. Kayo na bahala. Kapag kayo ay nandito na. So, after nyo magbasa, click nyo yung declaration box. Tapos, click start. At dadali naman tayo dito. So, ngayon, click natin yung foreign domestic helper. Ayan. Tapos, dito sa may kanan, yung please select. Ayan, click mo natin yan. At i-click natin itong with same employer kasi same employer ko. Kung change employer ka naman,
i-click mo yung with new employer. So, alright. So, now, click natin yung with same employer dahil renewal lang naman tayo. Then, click continue. Tapos, dito tayo, basa lang. So, ayan, after basa-basa, so, step 1, input appointment details. Ito yung step na gagawin natin. So, dito na tayo sa part basa lang guys. Tapos, dito agad tayo sa part A, appointment details. So, type of application. Click lang natin yung select. So, contract renewal. Click natin yung contract renewal. Tapos, dito sa part B is ilalagay na natin yung mga details natin. Una is yung application reference. Kung hindi nyo alam paano tingnan dun sa visa ninyo, is pwede nyong pindutin yung click here para makita nyo yung sample. So, ayan, ito, dito mo makikita yung reference na hinihingi. So, click nyo lang yung arrow para mabalik. So, start na tayo maglagay ng ating reference number. So, click mo lang yung box at i-type mo na yung reference number mo. So, ilagay ko lang yung sa akin. Yes. FSXF90. So, double check mo lang kung tama ba yung inilagay mo. FSXF904921. So, double check lang kung tama yung nailagay mo. Tapos, dito naman tayo sa date of birth. Yung date of birth mo, una is day. So, lagay mo lang yung birthday mo. Tapos, yung year. Then, yung month. Tapos, current limit of stay. Ayan. Click nyo lang ulit yung here para makita nyo yung sample na hinihingi nila. Ayan. So, click nyo lang arrow sa baba para maibalik ka. Tapos, start ka namang fill out. So, December 5, una is day. Dahil December 5, 2024 ako, so ilagay ko dito. Tapos yung month is 12 kasi December. So, ayan. So, dito na tayo sa part C, validation. So, i-type mo lang yung mga number and letters na nakasulat dyan. So, sa akin is 334, then big letter X. So, ayan. So, next, click continue. At dadali na naman tayo dito sa kabila. So, alright, step 2, select office and appointment date. So, ngayon is mag-select na po tayo. Earliest available date is November 4. Other available date, yun long, November 5. Select office of step 2. So, guys, ito lang yung available natin. Ito lang yung available nila. So, kung okay sa'yo yan, so, i-click mo lang yan. Kaso, hindi ako available dito. John Moon Office. Other available day. Titingnan natin guys. Kasi fully booked talaga. Ito talaga yung sinasabi ko na ang hirap makakuha ng slot.
So, loading po guys. Step 2. So, ayan. Nakita nyo guys, full po lahat. So, ayan, full. So, yung available lang, yung pinaka-earliest available date is ito. November 4, 5, 6, 7, 8. So, since fully booked lahat, so much better for me na mag-drop in na lang ako. Dahil hindi ko kaya ito. Full po talaga lahat October. So, wala tayong choice kundi ang mag-drop in na lang. So, ganyan lang guys. Kung nagustuhan nyo naman yan, so pwede nyo i-click like for example lang proceed tayo pero hindi ko ito i-proceed. Like for example, yung pinaka-earliest dito na available na slot is November 4. So, click mo yan. So, ayan. Ito yun. Dadaling ka dito. Kasi ito yung office na available. June Moon. So, if ever na nagustuhan mo yan, so click mo lang yung kung anong time ka, kunwari. Tapos, tuloy-tuloy mo lang yan. The information. Like, for example, kung pipiliin mo yung 12, like that. So, click mo lang siya. Kaso, yung nag-dark lang ang may available. Pero yung nag-lighten is may nakakuha na. Like, say, 2 p.m. So, next is dadaling ka agad ito. Step 4, submit appointment booking. So, ayan. Required yan. Kailangan mong ilagay yung email address. Ayan. Kaso guys, hindi ko talaga pwede i-proceed dahil much better mag-drop in na lang po ako. So, yun lang. I hope na nakatulong kung paano mag-book online ng appointment. So sad, wala tayong makuha na malapit na immigration sa atin. So, kailangan kong i-back. Wala talaga. Basta yun na guys. So, that's all for now. Thank you. Kaya guys, tingnan nyo yung schedule guys. Pakita ko sa inyo kung gaano ka fully book ang online booking appointment. Kita nyo yan, pag may green check is meaning quota available. Pag X, quota full. Tingnan nyo naman guys, so ayan. October 12, ayan. Diba guys? Ito yung mga branch. Headquarters. Ayan guys. Tingnan nyo. Grabe. Fully booked. Close. Ganyan. Grabe no. Oh. Grabe. Fully booked. Close. Fully booked lahat. So, wala tayong choice kundi ang mag-drop in. Grabe. Ayan guys. Grabe, fully booked lahat talaga. Till November. So, ayan, may available pa guys, oh. Ang bilis nga, oh. November 4. Yun na lang yung slot na available. Tingnan nyo. Wala. Grabe. Tingnan nyo, oh, November pa lang. Punong-puno na. Hanggang November 8. Ito na lang yung available. Ano pa to? Marami pa sa branch to. Sa June Moon office. Ito yung mga branch ng immigration, address ng immigration.
Ayan, Iscalon Office, Lamtin, Wiscalon Office, Jim Chachoy, Photan Office, Shatin Office, Chunmun Office. So, that's all for now, guys. So, alright guys, yun na, tinuro ko na sa inyo kung paano. Tama nga ako, sobrang hirap talaga kumuha ng slot. Lagi po yan fully booked, kaya no choice ako, nag-drop in na lang ako ng aking documents. So, I hope so na nakatulong itong video na ito. Please give a thumbs up kung nagustuhan yung video na to, at kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka naman pa-subscribe. Bye! Thank you so much for watching!